Si Amikok ay isang halimaw sa dagat na nagmula naman sa folklore ng Arctic Circle. Kung ilalarawan mo, kamukha nito at kaugali ang halos lahat ng sea monsters na maririnig natin sa mga kwento. Kumakain ng tao, naninira ng mga barko. Medyo maliit ito kumpara sa mga tipikal na halimaw sa dagat, pero wag ka, ibang klase ang abilidad nito. Talagang pamatay, kaya naman ay kinakatakutan ng mga manlalayag. Pero sino nga ba si Amikok? Saan siya nagmula? Halina't samahan niyo kong tuklasin ang kwento sa likod ng mitolohiyang ito. Ang Amikok ay isang halimaw na tila leather ang balat at madulas ito. May 4 itong tentacular arms na ginagamit para mahablot ang biktima at pati na rin sa paglangoy nito. Mahirap takasan ng halimaw kahit pa magtago ang biktima sa yelo. Sa ilalim ito dadaan at bigla na lang bubulusok para sakmalin ang biktima. Hindi rin option ang pumunta sa lupa dahil kung gaano ito kabilis lumangoy ay kaya rin itong gumapang ng mabilis sa lupa. Kaya patay ka talagang bata ka. Nagsisimulang buhay ng Amikok bilang isang itlog at pag napisa ay kawangis ito ang Dunkleosteus. Lumalaki ito ng sobra bago mag-shrink o lumiit at makuha ang final form. Isang halimaw na may 4 na braso. Dahilan naman para maging pamatay talaga ito, mapalupa man o tubig. Kaya nitong kumain ng tao kahit bata pa lamang. Pero mas gusto nito ang mga isda, ibon at iba pa mga hayop sa natural na habitat nito. Pero papaano nga ba nagsimula ang kwento ng Amikok? Gaya ng nabanggit ko kanina, ang mga batang Amikok ay hindi naman nagmumukbang madalas ng mga tao. Pero ang mga gurang, yan ang dapat katakutan. Ang mga kayakers sa malamig na dagat ng Arctic Circle ang paboritong ulamin ng mga Amikok. Ang sabi ang huling makikita na lang ng mga malas na manlalakbay na ito ay ang tentacles ng Amikok na mula sa ilalim. Papalutin sila at hihilahin sa kailaliman ng tubig. Ano pa nga bang laban mo doon? Dasal-dasal na lang talaga. Ang Amikok sa bandang St. Michael sa Alaska ay kilalang nagmamigrate papunta sa mga inland lakes. Ang presensya ng Amikok ay magandang senyales para sa lawa. Kapag umalis na ang Amikok, ang channel na hinukay nito ay matutuyo. Pero pag bumalik ito, parang bumalik rin ang lawa. Ang sabi ni Edward William Nelson na isang entomologist, nagmula raw sa octopus ang mga Amikok. Kaya ding gawing kumunoy ng Amikok ang putik sa pamamagitan ng paglangoy ng mabilis sa ilalim nito. Kahit may dalang walking stick ang mapupunta sa kumunoy, mapapagod lang yon dahil sa bilis ng pangyayari. Tapos biglang lilitaw ang Amikok mula sa ilalim para sakmalin ang biktimang hinang-hinana. Ang Amikok ay isang supernatural na nilalang na sa lakas nito ay kaya magpatumba ng mga bangka hanggang sa maliliit na barko. Pag natumba ang sasakyan, hahatakin niya ang mga taong sakay nito pababa gamit ang mga galamay nito. Mabilis itong lumangoy at gumalaw, mapasa tubig man o sa lupa. Kaya nga nabanggit ko kanina ay imposibleng matakasan ito, maliban na lang kung mapapatay mo. Ayon na rin sa mga kwentong bayan, may mahikang taglay din itong Amikok. Matalino rin ito kapag nag-mature na. Nakakaintindi pa nga ng lengguwahe ng tao sa paligid. Dagdag mo pa ang resistant ito sa mga iba't ibang sandata. Pero kahit pa napakalakas, may nakakatalo pa rin sa halimaw na ito. Isa na nga roon ang mga kwalopalik na malulupit na mga ngaso. Ang isa sa pinakamalupit na abilidad siguro ng isang Amikok ay ang kakayahan nitong mag-transform bilang isang tao, na ginagawa nito kapag pagod na maging Amikok. Ang sabi ng mga Yupik elders na nakatagpo na ng mga Amikok na nag-anyong tao ay kapag nangihila raw ito ng sled sa yelo, pa straight lang na linya ang kayang gawing direksyon nito. Kumbaga, dun mo malalaman kung makakaengkwentro ng Amikok na nasa anyong tao, dapat daw ay umupo patalikod sa halimaw at huwag itong kakausapin. Nag-o-offer ng kung ano-ano ang mga Amikok na ito. Ang sabi-sabi sa kwento, huwag raw kakausapin ang Amikok
hanggat hindi nito inaalok ang lahat ng gusto o kinakailangan mo. Pero ano ang kapalit nyon? Walang makakapagsabi. Malamang dahil kinain na lahat sila.